Araw ngayon ng linggo, paring Omar. Good morning. Good morning, boss. Good morning, kaibigan. Good morning, Philippines pala. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Live po kami sa studio ng MIB4. Baluarte. Sa pamamagitan ng Baluarte Radio Station. Kung may kapamilya, may kapuso, kapatid, may kalahi, may Baluarte. Pag sinabi partner Baluarte, anong mo? Di Baluarte natin to. Pag sinabi Baluarte, grupo natin. Community mo ito. Community. Ayan. Kung sa politiko ay ikaw dyan ay 99% ay Baluarte mo yan. Mananalo ka doon. Mananalo ka. Mananalo ka, Baluarte mo yan. Baluarte yan. Yan ang ibig sabihin ng pero yung sa atin, community ng mga tamang balita. Baluarte ng tamang impormasyon. Ng tamang impormasyon. Baluarte Radio Broadcasting Station. Para sa mga mamamayan. Yung Mansera po ay matagal kasi yung Mansera advertising. Although, nandyan pa naman yan. Kasi ako si Ed Mansera. May mga development lang dan sa ating online radio. Malay mo magkaroon ng MIB4 News TV. Pwede. At ang magpapatakbo niyan ay Mansera Broadcasting. Mansera Advertising Agency. Ang magpapatakbo partner ay Mansera Siblings. Tulad ng mga sumusunod, etc. Kasi yung DTI ng Mansera ay hanggang 2017 pa. Hindi pa expired. Basta ba yung matagal pang mag-renew? Oo. Matagal pa. Ang wala lang, mayor's permit. At yun naman ay local permits. Ang mayroon ngayon ay yung Baluarte. At piniprepared natin yung Mansera at inaayos lang ng ating technical. Magkakaroon tayo ng MIB4 News TV. Ayan. Sa YouTube. Kasi sa YouTube, pwede mo siyang mapanood sa Android ba? Doon sa Smart TV. Pag ikay mayroong Smart TV, pwede mo kang manood through YouTube. Kasi may YouTube channel tayo. Tapos may load ka. So, connect mo lang yung cellphone mo sa Smart TV mo, pwede mo na mapanood yan. Yung MIB4 live. At yung mga hindi pa, yung mga nagdaan, pwede mo pa rin mapanood. Bahagi ng kuhan ng... parang nagpro-promote partner tayo ng Smart TV. Pwede namang mapanood yan sa cellphone lang. Sa cellphone, pero siyempre maliit ang screen. Kung gusto mo mas magandang panoorin. Kung gusto mo ng malaking screen, sa YouTube ka manood. Yung parang tayo magkaututan dila talaga. Kasi ang YouTube, ang Facebook, hindi mo na mapanood sa television. YouTube lang. Ito yung alam mo, sa panahon ngayon. Partner, pero yung mga sinasabi mong mga makabagong teknolohiya at makinarya ay walang silbi pag walang kuryente, partner. Kahit pa partner, sabihin may generator naman ako pero yung ilang mga internet yung mga internet na binabayaran monthly nakasandig din lang yan sa kuryente. Pag nawala ng kuryente, wala rin silang signal. May ganyan partner. Kaya mahalaga pa rin yung elektrisidad sa mga makabagong teknolohiyang ito. Ang kuryente is pansamantala lang na nawawala ang kuryente. Partner, pansamantalang nawawala, pero wag sana namang yung pansamantalang sakripisyo ng mga mamamayan sa sobrang partner nawawala ng kuryente alas 4 ng hapon, alas 12:30 ng tanghaling tapat.
Yan yung mga time na siesta. Patingin nga ako dyan, partner ng kwan. Sa monitor mo kung... kasi hindi ko makita sa monitor ko ang ating programa. Nasaan kaya si engineer? Nakita ko dito sa akin. Dito sa aking cellphone. Sige. Hanap. Good morning po. Good morning kay Sir Julius Marasigan. At syempre, kay Kuya Marlo Alea Marasigan. Nagpapasalamat po ang Marasigan family sa lahat ng nakisimpatya at ng panalangin at pakikiramay sa kanilang mahal na kapatid na si Arnold Kuya Uling Marasigan na inilibing kahapon. Magpapasalamat po ang Marasigan Alea family sa lahat ng nakisimpatya sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Nailibing na, partner? Yes, partner, kahapon. Mainit-init din kahapon. Kaya tayo pasulyap-sulyap na lamang. Umuwi na rin tayo. At talagang masakit sa ulo. Hindi ko ma-view dito sa aking cellphone ang ating programa. At good morning din. Good morning kay Kuya Alvin ng Valenzuela. Kay Kuya Alvin Ortega de la Rosa ng at saka syempre kay Tatay Bong, kay Tatay Alfredo Ortega de la Rosa, taga nasa Valenzuela ngayon, partner. Itong mga ito kababayan ni Gatchalian ito. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Valenzuela. Ito yung kagandahan sa online radio na nakakarating kung saang bahagi ng mundo. Yung ibang alin pa? Parang hindi ko maintindihan kung alien o ano. Sabi ni engineer, hanapin sa Facebook ang MIB4. Partner, medyo tayo siyano tayo dito Pero anyway, nahanap na po. And good morning po. Good morning kay Ronald. Kay Sir Ronald Maganda. Na nanonood ngayon, taga riyan sa may Pachoka, Calaman City. Partner, nagpiesta ba ang Pachoka kagabi or ano? Si parang Ronald, yung kauna-unahan ko sa history ng aking pagiging broadcaster, ito ang kauna-unahan kong naging katandem sa EM radio pa nung araw, DWOM. Si paring Ronald. Kahapon ba nagpiesta dyan, partner, sa Pachoka? Kahapon. Happy Fiesta. Naandun ako sa may, malapit ako sa Nakoko. Yung fireworks, talagang ramdam sa dibdib mo, ang lalakas ng sabog ata. Kagabi nga, parang nasa harap lang ng bahay ko. Kasi malapit lang kami dun sa Barangay Hall. Parang piesta ng Calapan City. Yung fireworks. Yung fireworks napakalalakas. Binibira nung dalawang binibira nung dalawang propagandista ng politiko dito sa lungsod ng Calapan. Yung mga fireworks na mapapanood sa mga piyestahan. Paano binibira? Parang sabi nila walang kwenta. At ang isipin daw yung ilalaman sa sikmura. Mahirap po yun dahil ang kaligayahan ng mamamayan. Sa kabilang banda, tama naman yun. Pag baluktot ang kaisipan mo, hindi, pag partner, pag sarado na yung isip mo at doon ka na talaga sa politikong yun, doon sa politikong naninira, yun na talaga yun. And ang problema, hawakan mo na yun. Ang problema, yung politikong kanilang pinagsiservisyuhan, sila yung pang nag-encourage na kay Orbin na magpapiesta ka, mag-sponsor ka, magpalitson ka, magdala ka ng artista. Ngayon, palibasa sila wari ang PR nung kalaban ni Orbin. Binibira. Ano rin yan? Hindi, ayos lang yun. Buhay nila yun kanya lang, minsan. Yun ang lagi kong sinasabi para ka nag-iipon ng buhangin na nung mataas na yung pakakatambak mo, may dalawang aso o pusa na naglalaro sa paanan. Naguho. Yun ang ibig kong sabihin. Yung pusa sinisira nila. Partner, yung pusa at aso, pag naglaro sa ilalim ng buhangin na yan, alam mo nang kasunod niyan. May dumi. May ganun nga mangyari. May dumi, magkakaroon ng dumi.
Kaya, dahan-dahan. Kung, yan po kasi tradition. Yun naman kasingkuhan. Pagpalipat-lipat ka. Ako partner wala ako sa politiko, sa sa vice or sa governor or kung ano pa man, mayor or ano. Pero kung mapapansin mo yung kaligayahan ng mga bata, ng mga tao sa mga piyesta sa barangay dahil dyan sa fireworks at mga donate na mga handa, as long na ang perang ginagamit ay pera ng isang pribadong sektor. Hindi, kung pera ng taong bayan doon, magreklamo ka, pero hindi naman At saka traditional na yan. Traditional yung ganyan. Although minsan, kapag hindi nga bukas ang kaisipan mo, talaga namang minsan mayayamot ka. Pero dahil traditional, yan, hindi naman, ang masama, kunyari, funded ng gobyerno. Tapos, partner, kasi ang questionable doon sa mga sarado ng isipan, na mga mga fans ng isang politiko, ay parang, saan naman niya babawiin itong mga ginagastos niyang ito? Itong mga piyestang sponsor niya, ay saan niya babawiin kung sakasakali siyang mananalo? Ganun partner yung yung kaisipan agad nila. Siyempre, parang ang sasabihin, ay kukuhanin din niya sa pag nakaupo na yan, nakaposisyon yan, babawiin yan sa kabambayan ng mga mamamayan. Tingnan natin kung ganun ba yung nangangano tayo nangihinayang din naman tayo, siyempre, partner, tama naman yun sa iyo. Pero kung sabi ko nga, kung ang mga bata, ang mga mamamayan sa isang barangay o sa isang bayan ay kahit papaano ay sumisigla dahil dito sa piyesta, mga fireworks, concert at mga pagkain ini-sponsor ng isang politiko, ng isang individual, so bit, pakinabangan natin hanggat tayo ay malakas-lakas pa. Ito yung lagi kong sinasabi na kung may sabi nila sira ulo kulukong politiko, mas loko ang butante. Kasi kaliwat kanan, tatanggapin naman ito basta't bigay ng politiko. Good morning Good morning kay Konsehal Elmer Membrot de Castro ng Socorro. Ano bang komite ang hawak ngayon ito? Speaking of Socorro, good morning po sa mga taga Socorro. Mamaya mayroong tinatawag na Inter-Barangay Basketball and Volleyball Tournament. Nagaganapin saan, partner? Opening ngayon sa bayan po ng Pola, Oriental Mindoro. Sa pamagitan ni Mayor Ina Cruz, Ina Alegre Cruz. Mayor. Sponsor niya yan. Yung kung inter-barangay partner yan, ano bang nasasakupan ng inter-barangay? Yung bang Pola lang? Pola lang. Kasama yung Socorro. Malalaman natin kasi mamaya imbitado tayo. Kasi baka inter-barangay by municipality. Malalaman partner, natin. balik lang tayo dito Partner, nung piyesta kasi, itong si Konsehal Elmer Membrot de Castro ng Konsehal ng Bayan ng Socorro, lumapit sa atin. Last term na niya, partner Pinakilala sa atin yung kanyang anak. Partner, rockstar ang dating ng anak. Kasi magaling. Tapos sabi ko nga doon kung aring batang madederehe sa tamang gawi, magaling, mahusay yung bata, Gawing politiko o Sana yun ang sabi ko, dahil linyado naman itong sina De Castro, sina Konsehal Elmer De Castro ng mga politiko, kahit sa barangay ay mga nagang barangay captain, konsehal, hanggang sa maging konsehal ng bayan nga, yung mga De Castro sa Pola, mga anak nila yan sina Noli Boy. Magandang may develop. Sabi nga natin, tama yung ang kabataan ng pag-asa ng bayan, simulan natin dito siguro sa ating mga supling. Yung pag-develop. Good morning din pala kay Vice, kakandidato ito, Vice Mayor. Si Philip Huson. Kay Vice Philip Huson. Good morning po. Although dito sa ating palatuntunan dito sa MIB4, sabi ng management, pag politiko na hindi sponsor, bawal daw hong batiin. Kung babatiin mo raw may airtime charge. Okay. So, alam mo pare, naalala ko, mayroon dyan joke doon sa isang radio announcer. May in-interview. Sabi, bago interviewin,
pabungad na salita nung guest. Nga pala, binabati ko nga pala ang aking anak na magdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday sa iyo, anak. Pinangalanan yung anak. Oo. Kunyari, happy birthday kay Omar Clerigo na nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Sabi nung announcer, sir, may bayad ang pagbati rito sa aming palatuntunan. Lalo't happy birthday. Ay, ganun ba? May bayad? Ay siya, kung may bayad lang naman pala hindi ko na binabati. Hindi ko na binabati ang aking anak na nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito. Kala ko pa binabawi ko na ang pagbati ng... So, hindi ko na binabati. Partner, ito naman ito naman hindi politiko. Ito yung mga tapan natin. Good morning kay Jose Marie Bakiran ng Barangay Baliti, Calapan City. At saka, siyempre dito kay Sir Rio Panaligan Tupasi, na ngayon ay nandiyan sa Batangas dahil graduate ang kanyang anak. Salamat na lang at hindi nagmana sa tatay. Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Panaligan, good morning kay Congressman. Yan, sigurado kahit hindi magbayad. Congressman Arnan. Dahil maganda ang track record. Ito yung politiko na nagtatrabaho. Alam mo, pinag-uusapan, total politiko, pinag-uusapan. Kahapon, may bisita ko nandito sa bahay, si Leo De Leon. Siyempre, matagal na hanggang ngayon, mahusay na writer, reporter, paminsan-minsan nasa broadcast. Pinag-uusapan namin yung tungkol sa mga politiko, na mga matitinong politiko. Alam mo, number one, yun yung sinasabi ko, yung trabaho nyo, yung politiko, elected official, guaranteed na yan. Kaya kayong kumandidato at kayo ibinoto ng mamamayan, magtatrabaho talaga kayo. Pero yung mga extraordinary tinatawag, yung extraordinary, yung mabait kayo sa mamamayan, yung likas na mabait, likas na matulungin, yung ginagawa nyo yung ginagawa nyo parang hobby na. Nakakita nyo yung naging hobby na. Napag-usapan namin sa mga politiko, itong si Mayor Arnan, si Congressman Arnan, naging gobernador. Likas na sa kanya yung ganun siya. So, nagtatrabaho, nagsiservisyo ayon sa mandate sa kanya. Pero yung pagiging matulungin sa kapwa, kasi nakita ko yung matulungin bagang yung natural na yung literal na matulungin. Yung partner siya nasabi ko nga sa'yo, yung mannerism na ng katawan. Kasi, pare ko, yung kasi kunyari, yung mga tupad-tupad na ipinamimigay ni Congressman, yung mga AX, yung magpapatayo ng mga building, mga school board, concreting, assistance educational, yung medical. Yung function as a congressman, natural yun eh. Kasi pag hindi mo yung ginawa, sala ka na doon sa guidelines ng Kongreso. Kasi ang guidelines mo as a congressman, magsisesyon sa Kongreso, attend ng committee hearing, yung i-assist yung mga budget sa distrito mo, ano yung mga particulars, yan yung mga isa sa mga trabaho ng congressman. Pero yung makikita mo na napapansin ko rito sa isang activities, kunyari may vendor. May nagtitindang kasaba cake nandun sa isang activities. Binibili niya to ng nilalahat na pinapakyaw. Ganon din si Boy Umali. Bibihira ang ganitong politiko na sa pamamagitan ng ganon, natulungan niya yung maliit na negosyante. Yung vendor. Kasi yung hindi na siya naiinitan, hindi na siya magtatatawag ng taho, ano pa mga tatawag doon? Partner, ibig sabihin balot. Given na yun. So yun ang naturalisa niya. Ikaw, pag napapansin kita, ganun ka rin naman. Hindi ka politiko ha. Pag nakikita ka na nagtitinda na kung ano pa mat, lalo paubos na, ay pinapakyaw mo na rin. Kahit naman tayo. Hindi, kasi ganito naman ako pare ko. Total na banggit mo. Hindi ko ibinubuhat yung sarili ko. Inilalagay ko kasi lagi yung sarili ko sa isang tao. Kunyari, ako man itong si Ed Mancera, kung ako man ang mayaman, gagawin ko ba to? Magsusuplado ba ako? 'Di ba?
Magiging mataray ba ako? Magiging mayabang ba ako? So, inilalagay ko yung sarili ko. Oo, mahirap pag naging mataray ang Almancera. Oo. Magagalit si Tutoy. Ngayon, pag may nagbebenta dyan... Partner, ito, saglit lang ha. Good morning po. Good morning kay Jason Torres Manalo. Good morning mga idol. Shout out po sa mga taga-Abong, San Juan, Batangas. Lalo't higit kay Toyo, Joel Pangilinan, Danny Pangilinan, Konsehal Abit Pangilinan. Lahat po yan ay mabait at kapitanin po. And shout out po, sabi ni Rio Topasi kay Mea Lynn Maye Topasi. Nakikinig dito sila sa Batangas. Gandang umaga, mga taga San Juan, Batangas. So tuloy ko lang. Tuloy po partner yung ano. Pag may nakikita ako, kunyari, mga nagbebenta-benta, kunyari, mga gulay-gulay, minsan nandyan sa mall. Sasakay na ako sa aking tura-tura, binabalikan ko pa yon. Nabili ako, kung kaunti na lang, kunyari, mga talbos, kunyari, papaya, kung ano yung pwede kong dalhin sa bahay. Ang katwiran ko, sabi ko nga kay engineer, sabi ko, bibilihan ko o ubusin ko na. Kunyari, walis, 3 piraso na lang, binibili ko pag may pera ako. Kasi ang katwiran ko, baka ito ay pambili pa niya ng bigas. Dahil hindi siya, dahil kunyari alanganin na, alas 10, alas 11 na. Uuwi pa to sa kanila, maghihintay pa to hanggang alas 3 para mabili. Ay kung walang bigas sa kanila, kawawa naman. So at least kailangan ko rin naman ng gabi, na talbos, kailangan ko rin naman ng gulay, binibili ko na to. Kanya lang minsan, napansin ko, dinabili ko. Tatakbo ngayon yung vendor, yung medyo maawa ka sa itsura. Tulad ko ring amusin. Mayroon palang malaking tindahan na kinukunan doon sa likod. Ibig sabihin, kukuhanin lang niya para baka nangungumisyon lang siya. Ganun ulit ang gagawin niya, 3-4, magmamakawa. Ito po, bili na po, wala kayong pambiling bigas. So nakita ko, tama lang yun kasi wala naman siyang puhunan na malaki para bahagi ng buhay para mabuhay. Bahagi ng marketing strategy. Bahagi ng buhay para mabuhay. Ngayon, di balik tayo doon kay yung ugali. Si Boy Umali, ganyan eh. Ganyan ang ugali niya. So, likas na matulungin sa kapwa. Pakikisama sa media, si Congressman Arnan at Boy Umali, pwede, kaya ako binabanggit to, ito yung mga matatagal ko nang nai-interview, nakakausap. Si Congressman Doy, si Arnan, Boy Umali, mapipili mo lang sa daliri mo, Bim Ignacio. Sa totoo lang. Partner siya to, yung si Engineer Hil Ramirez. Engineer Ramirez. Kahit wala sa politiko yan. Making ko yan eh. Pag makikita mo, basta yung mga naglalako na mga, siya may palaisdaan siya, meron siyang ano. Pero pag nakikita niyo, binibili niya. Yung mga lako-lako, lalo pat sunog-sunog. Sa industriya ng media, itong mga binabanggit ko, walang pinipili. Kasi dito, kaya para mas malinaw, kaming mga media man, mayroon kaming kahinaan sa isang bagay. Hindi lahat, although sabihin natin, intelihente, kanya lang may mga ibang media na hindi ugma yung kanilang kaalaman sa isang trabaho. Kunyari, Ed Mancera, si Malo Murillo Gay magpapa-interview kay Ed Mancera. Hindi. Bakit? Yung standard niya hindi ako swak. Magpapa-interview lang yan doon sa dalawa niyang propagandista. Magpapa-interview ba yan si Mayor Malo? O lahatin na natin, alisin na natin tong kan. O sino? Kasi ibang standard yan sa media. Pero ito ba binabanggit ko kahit amosing media na tulad ko. Ano ba talagang standard diba? Yung kailangan ng isang media practice? Yan si Congressman Arnan, kahit mahinang nilalang na media, pag pumunta sa kanya, hinaharap. Kasi iba-iba kayo, ako ito, sa totoong buhay lang, hindi ayaw kong, nilalagay ko na nga ang sarili ko sa mahinang media. Ako mahinang media, pero pag pumunta ka kay Kong Doy, pumunta ka kay Kong Arnan, kay Boy Umali, magkanta ka ng isang interview, kay Hil Ramirez, kay Bim Ignacio. Hindi ka pahindian, hindi sila suplado. Magtanong ka na. Di ba?
Pero yung mga ilang media na hindi mo po pwedeng interviewin basta-basta, pwede ko i-name drop dito. Oh. Kay Malo Morello ba, mai-interview ka ng isang mai-interview ba ng isang amosing medyang tulad ko? Hindi. Sino pa yung politiko? Itong si Orben. Pinipili lang nito ang medyang gusto niyang kausapin. Ito'y kakandidatong vice governor daw sa Oriental Mindoro. Jojo Perez, hindi mo to basta-basta malapitan kung ikay mahinang nilalang na media man. Itong si, ewan ko lang, pero yung ama ni Joanna, si RGB, okay to. Kahit sinong media, in-entertain ito. Ewan ko lang si Joanna. Pero nakapag-conduct tayo ng interview kay Joanna. Ito, totoong kwento. Bones Dolor, hindi mo to basta-basta malalapitan kung mahinang nilalang ka. Kaibigan ko to si Bones, iski pa to. At may mga na-contribute din ako sa kanya bilang isang broadcaster. Pero sinasabi ko lang katotohanan. Hindi mo to basta-basta may interview, lalo na one-on-one interview, sa galing nito magsalita, sa husay nito, baka kapusing ka. Sa totoo lang, kung nanonood man o may nagsabi, di ba? Ito yung mga tao, E.G. Falcon. Kasi ayaw ko na sasabihin nyo, kunyari, binabanatan mo lang yung personal attitude sa media ni Mayor Malo. Hindi ko sinisinga out si Mayor Malo. Tayo lahat sinasabi kaya may binabanggit ako yung character, yung personal attitude nila Binabanggit natin, ito lahat ang panig na politiko na ito, partner, binabanggit mo nga. Wala tayong pinipili. Ang atin lang, nagkakaroon ng comparison po kasi, pag ganun ho, pag hindi tama, pakikitungo mo sa mga pangkaraniwang mga local media practitioner. Si Ina, si Mayor Ina, mayroong hindi naman kalakihan yung activities ngayon, pero lahat ng media inimbita. Invited. Yung iba pinipili. So ganun yung naturalisa nila. Ngayon, ito, si Boy Umali ganun, kahit sino. Talagang lalapit pa yan sa'yo. At kahit medyo pasablay-sablay ang sagot nito, sa totoo lang. Sabi ko totoo. Kahit pasablay-sablay ang sagot nito, pag tinanong mo, isasagutin ka. Makakakuha ka ng mga impormasyon para maisulat mo o ma-broadcast mo. Tapos, pagdating doon sa PR, yung kaunting tulong sa media, sa tao, mabilis to hindi ka pagdadamutan. Kung hindi, kunyari, nangangailangan ka ng 1,000, lapit ka sa kanya, hindi ka man mabigyan ng 1,000, pero hindi ka uwing luhaan. Yan ang ugali ni Boy Umali at saka ni Congressman Arnan Panaligan. Kumpara doon sa mga binabanggit kong pangalan. Hindi sa sinisira ko sila, pero yun ang katotohanan. Okay. Ngayon, paano mo tatalunin sa larangan ng politika? Kasi yung mga kakandidato, kunyari, lalabanan si Boy Umali, nung dalawang kilalang political personality. Sa attitude pa lang, talo na kayo. Kanya lang, siyempre, hindi ito yung final, kasi nga mag-i-eleksyon. Pero yung actual na nangyayari, paano mo lalabanan ang isang Boy Umali sa personal attitude? Ang layo na ninyo. Ang layo na ni Boy kisa kay Falcon. Si Falcon, suplado. Hindi, ang kon lang kay Falcon kasi artista. Gwapo. Pero kung titingnan natin, hindi naman pagwapuhan ang labanan. Partner, ibig sabihin mo, nag-start tayo ng pag-compare sa mga kilalang tao, mga politiko dito sa atin sa Mindoro. Nag-start tayo doon sa yung ginawa, yung attitude. Pero halos malaking bahagi pa rin yung attitude. Yung tama ka, yung abot kamay na ugali, yung natural na ugali. Kasi may mga, tama ka partner kasi may mga politiko na magandang ang ginawang serbisyo, pero yung attitude sa mga mamayan ay zero, ay may tinatalo. Idagdag pa raw doon, sabi. Idagdag pa si Joel Teves. At saka si Lito Malabanan. Kaya, Lito Malabanan, ganun din yan. Yan ay karatista. Talagang bukas ang kanyang kamay sa lahat na mamamayan. Si Joel Teves, kahit medyo pikon-pikon na si Joel, pag medyo lumapit sa kanya, nakangiti ito. Kaya,
Ito yung mga tunay na ugali, sa totoo lang. Tunay na ugali ng politiko. Oo, yung natural. Ngayon, paano mo to, ikaw ang alternatibo? Kasi sabihin mo, ako po ang alternatibo, ako po ang kakandidatong Congressman 2nd District, ito po ang aking plataforma de gobyerno. Anong plataforma de gobyerno ng dalawa? Ni Hubert Dolor at saka ni Falcon. Na pwedeng piliin kayo kumpara kay Boy Umali. Kasi kailangan mong higitan eh. Yun din ang sinasabi ko, partner, kung sakali si Mayor Ina ikakandidatong gobernador. Si Mayor Ina, pagdating sa pula, granted na, nagsipagsukuan na yung umayaw na yung dalawang malaking politiko na laging, hindi naman matatawaran ang kakayanan ni Mayor Alex Aranas. Nakatapos ng termino niya bilang mayor. Yung si Kuya, nakatapos din mare. Nakatapos din part ng term yan. Umayaw na at nagdeklara in public. Kung sa bayan lang naman ng pula, hindi ko lalabanan na si Mayor Ina. Pababayaan na namin to. Si Mayor Ina, granted, pagdating sa pula, talaga namang ito na ang pinakang mahusay na naging alkalde. Ngayon, kung sakasakaling mag-gobernador, tanong, paano mo rin tatalunin si Bons Dolor? Parehas ang komentaryo natin dito. Kasi sa ngayon, tingnan mo naman si Bons Dolor. Kung basta-basta politiko lang, kunyari, ang lalaban, yung kilalang politiko, Arnan, mag-gobernador, lalabanan si Bons. Boy Umali, lalabanan si Bons. Medyo mahihirapan yung dalawa kumpara kay Bons, yung performance, yung sabi ko, sabi ko diyan partner, yung panlabas na kaanyuan. Ngayon, lilitaw si Mayor Ina. Ayan, lilitaw. Ano yung alternatibo naman? Ano yung sasabihin ni Ina na ako ang iboto nyo, ako ang, di ba? Kumbaga sa produkto, ako ang iboto nyo dahil. Ito ang dahilan. So ngayon, kailangan mayroon siyang malinaw na dahilan na malinawan ang mamamayan kung bakit siya ang alternatibo para sa kasalukuyang administrasyon. Tapos, back to issue base. Anong issue? Bakit? Para sa kagalingan ng mamamayan. Issue tayo sa kuryente. Issue tayo sa... para tinuturuan na natin. Anyway. Issue tayo sa kapatiran system. Diba? Ganyan. Ngayon, balik tayo sa 2nd District. Paano mo, pag-akyat mo pagbaba mo ng Socorro, boundary pa lang ng Calapan, halos lahat ng mga project dyan is Umali group, Umali kung ano ng patayo niyan. Kahit yung bahay na patatayuan ng kalaban niya, ang kalsada dyan, nagpasiminto, Boy Umali. Personal attitude, ang layo naman talaga ni E.G. Falcon. Kaya partner, doon sa mga nagtatangka sa arena ng politika, una, sabi nga po, yung serbisyo, yung nagawa mo na sa mga mamamayan mo, kung ikaw ay incumbent, politiko, nalalaban sa midterm election, ay ang ikalawa po na kailangan niyo pong gawin, bukod sa serbisyo, ay yung attitude. Yan. Partner? Kaya, kasi balik tayo sa sangguniang... Yung sinasabi mo, regarding just sa 2nd District, yung sa usapin ng congressman between Congressman Alfonso Umali and the rest ay hindi ko alam kung sino yung nagtatangkang lumaban dyan kay Congressman Umali. Ang pinupunto mo kasi, kung isa-summarize natin, ang pinupunto mo, bukod sa mga nagawa, attitude, para yung number 1. Ay, yung sangguniang panglalawigan, 4 itong mag-vice governor. Wag na yung trabaho nila, natural yun magtatrabaho ka talaga. Pero yung attitude ng 4, di ba? Doon pa lang sa yung pakikisama nga sa... Ako hindi ko kaya partner comparison dahil hindi ko naman namimit yung 4 na yan. Di ba? Hey, good morning. Good morning kay Kapitan Wang Yu Ebora ng Barangay Tibag. Nanonood ba si Kapitan? Yes, nanonood si Kapitan. Idol ko yan Yes, idol.
Yung sablay ang nga, partner. sa sangguniang dyan, sa vice, yung apat na maglalaban, vice governor. Oh. Kahit partner ako, Suplado, Jojo Perez, suplado. sa mga bukal, may makikita ka rin ganyan eh. Si Attorney Mong Sablay. Oh. Si Orbin, isa rin. Si Joanna, ewan. Ang dadala kasi ng PR ni Joanna, sa totoo lang, hindi siya. Si RGB. Pag si RGB ang kausap mo, manuniwala ka. Joanna, okay, mababay, na-interview natin yan. Pero, mas naman siguro, yung personal attitude naman siguro, kung pag-uusapan yung apat, mas dihamak na maayos-ayos naman itong si Joanna. Personal attitude. Pero doon sa tatlo, lalo na si Attorney Mong. Maniwala ho kayo. Kaya kasi pag ikaw ang leader, may isa kang salita, ikaw ang masusunod. Si Bons Dolor nga, di ba? Kahit papano, siya ang nasusunod. Kaya ang sabi niya, lagi. Kung sa unay sablay ka, hanggang sa huli sablay na sablayan. Yun ang sinasabi ko. Alam kong laging nanonood si Atty. Mong sa atin. Dahil, pero kwanto, sabi nga na Erejo, laging lasing kausap. Bakit daw naman? May amnesia din? May amnesia rin. Laking farm din? Galing ako po. Laki po ako sa farm. Baka laking farm din. So itong sinasabi ho namin, totoo ito. Wala kaming ipinopromote dito. Wala kaming sinasabi namin talaga yung katotohanan. Yun, maliban lang kay Congressman Doy na sinasabi natin yung naturalisa niya. Congressman Arnan. Kasi doon muna tayo sa naturalisa. Sabi ko nga, yung gagawin nila sa city, gagawin nila sa probinsya, gagawin nila sa bansang Pilipinas. Granted mandate nyo yan Pero yung personal attitude nyo, di ba? Si Mayor Malo ayaw na ng ibang media. Kontento na raw daw siya doon sa dalawa. Di ba? Walang basta-basta makaka-interview dyan. Doon na lang umiikot ang kanilang mundo. Si Mong de la Puente ayaw daw ng online radio. Kay si Joanna wala namang ganong wala namang ganon. Si Orbi naman nangaaway ng media. Ano bang nangaaway, partner? Sabi nito inaway daw yung 2x2 nagpipitikan. Ay siya, good morning sa ating mga kaibigan magsasaka dyan sa Barangay Malad, Calapan City sa Austria family. Particular dito kay Kuya Dowe, kay Juriel Agdan, Austria ng Barangay Malad. Ngayon kung ganun uli ang attitude nung ilalagay natin sa sangguniang panglalawigan na Vice Governor, inayawan nga na yung attitude nga ni Falcon ganun, tapos maglalagay ulit tayo ng Vice Governor. Baka hanggang doon na lang tayo sa gate. Baka doon na lang tayo kay Bobet Ilagan. Ano bang nararapat? Hindi ka na makakapasok sa loob. Tayo, binabanggit lang natin. Baka hanggang doon na lang tayo sa opisina ni Bong Brocal. Partner, binabanggit lang natin yung attitude, yung attitude ng mga politiko sana na may iluklok ngayong midterm election. Bago-bago na konti. Hindi naman upagali. Saka lang lalabas uli ang pangiti-ngiti pag malapit na naman ang eleksyon. Pag nakaposisyon na, wala na. Jojo Perez, nung nanalo yan, nung po yung kinukwento ko sa iyo. Pero magka-chat kami, siguro yun nahihiya. Nung isang araw, nitong patay itong magkasama kami, nitong si former Vice Governor Jojo Perez, dyan sa St. Peter. Yan. Pero hindi kami masyado nagkwentuhan. Siyempre, ano ba naman pagkwentuhan namin, ang pinag-uusapan namin ay yung usapin nung nakikiramay, yung pakikiramay sa ating mahal na kaibigang pumanaw. Pero hindi kami hindi kami nag-usap ng ilan. Hindi ko alam kung bakit. Baka medyo pagod lang. Pero dati naman, nakikipag-usap. Mukhang hindi, ayaw. Sa ako nga, nung pumunta ako sa opisina niya, after nung manalo siya. After nung manalo, di lagi man din yan doon sa kabilang himpilan, doon sa radio station ko. Magpapanuntok pa yan at saka si Jake Ramirez. Dahil binibira ni Jake Ramirez
si Vice Jojo, at sabi naman ni Vice Jojo, nung nasa kabila ka, nung kayo nasa akin, ako ang magandang lalaki para sa iyo. Pinirol pa nga kita. Tapos ngayon, nasa kabila ka, pangit na lalaki na ako. Ay galit na galit si Jake. Paglabas ni Vice Jojo doon sa studio, ko na, para mga batang nag-aaway na. Magpapanuntok nga. Eh, siyempre, nandun ako sa studio, di, sabihin salita, inayos ko. Di, inayos. Di, magandang usapan. Eh, nung ako naman, nung nanalo, ako pupunta sa opisina niya. Eh, di, sabi nung sekretary, sino po ito? Sabi ko, si Edman Serra po. Sandali lang po, dahil may 2 kapitan, paglabas po, kayo nang sunod. Di, paglabas ng 2 kapitan, ako tuwan-tuwa na. Tuwan-tuwa na ako ng kasunod. Bumalik yung sekretary. Sabi, sino raw po nga uli kayo? Sabihin po ninyo si Edman Serra. O, di balik. Siguro sinabi si Edman Serra. Bumalik uli. Ano raw pong kailangan? Hindi ako pinapasok, ha? Ano raw pong kailangan? Ayun. So ako naman, ang totoo nun, kaya ako pumunta sa kanya, mangungumusta. Ay, dahil tuwan-tuwa ako, dahil natulungan ko naman siya. Bilang kaibigan. Bilang kaibigan. At totoo niya, natulungan ko siya. Eh, hindi ako sa nambabaoy. Nambabaoy. So kinukwento ko ang katotohanan. Eh, in return, nanalo ka, baka naman mangumusta lang sa iyo. So hindi na ako pumasok. Sabi ko, sige, salamat na lang. Bumaba ako. After mga 15 minutes, nandun ako kay Miss D, yung kaibigan kong SP Secretary. Bumaba yung secretary ni Vice Jojo. Sir, akit na raw po kayo. Sabi ko, wag na. Yun yung ugali din yan eh. Parang malalim di ba? Malalim ang ugat ng wala akong utang. Wala akong utang na loob dyan sa kanya, personally. Kay Kong Doy, dahil yan ang boss ko hanggang ngayon. Ako to kayo, kahit makarating sa kanya. Tapos chinachat ko, sabi ko, for interview, ang sagot sa akin, saka na lang. So yung ugali niyan, yan yung ugali niyan. Pag hindi siya nagbago, may attitude. Ng attitude niya bilang politiko, maniwala ho kayo. Ngayon, kasi mamimili tayo magiging public figure na ho kayo. Mamimili ho kami. Kaming mga media, wag na doon sa iba pang level. Sa level pa lang ng media, sinasabi ko rito. Tapos pinalitan ni Falcon, ganun din. Ang ugali. Suplado din. Suplado. Tapos magluluklok ulit tayo. Ng panibagong suplado. Ng panibago. Iluluklok natin si Mong. Ay di, lalo lang hindi ka makalapit kay Mong at sasabihin ay sabi nung aking PR ay hindi ka po pwede. Sabi ng PR ko ito. So, para ano? Pero yung pangangampanya nyo, kung ano yung platform ng gobyerno sa mamamayan, kayo yun Pero yung personal attitude nyo, dito nyo lang mapapakinggan, itong mga ito, ba't natin ibubuto? Yung personal na ugali na lang ng mga ito. So, pumili. Tingnan natin. Or magbago kayo. Bago kayo. Hindi lang sa akin, ang sinasabi ko, personal na karanasan ko sa kanila. Pero how much more yung ibang media? Parang kailangan i-deworming kailangan purgahin na. Sa totoo lang. Sa usapin ng attitude, kailangan atang purgahin. Bong Brukal, kahit pag-ganyan si Bong Brukal, iba ugali niyan. Approachable yan, matulungin yan. Pag nakita ka niyan, di ba? Jose Neria. Si RL, kahit paano, si RL, mahusay din namang makitungo ito. So, mapipili natin. Si Edel Ilano, suplado. Si Edel. Pero nagtataka ako, bakit nananalo pa to? Yung mga nakapaligid nga sa kanya, si Edel, kaya lang kinakausap to, ang gawa ni Kong Doy. Kasi ang lahat ng yan sa grupo, sabi ni Kong Doy, Uy, bakit mo sinasabi ang katotohanan? Hindi, sa totoo lang naman Hindi, tayo naman sa totoo lang yung ating Ito naman, tapos ito si Edel, magkukonsela naman daw ng bayan. Ito naman hindi lang ito hearsay. Ito yung nakikita at nasasabi ng taong bayan against sa kanila, yung attitude, sa kanilang mga maling attitude. Ang taong bayan naman nagsasabi yan Bukod sa na-encounter nitong si partner Edman Serra, yung ganitong mga bad attitude,
ng mga politiko, ay nasasabi din ho ito ng mga tao sa kanya at sa atin. Ano? Ito yung sinasabi ko, sa side ng media, marahil kung may 10 media na nandito sa Mindoro, baka 5 sumasang-ayon sa sinasabi ko. O 6. Yung 4, pabubulaanan. Partner, mabigat yun. Kahit yung isa partner na magsabi ng tumistigo sa'yo, para sa'yo, mabigat na partner yun, yung isang testigo. Na magpapatotoo na totoo po. Suplado po talaga yan. Mabigat partner yan, ha? Good morning kay Sir Dan Garibay Jeremia. Magandang umaga po sa inyo. Good morning Sir Ed and Omar. Sabi ni Boss Dan Garibay Jeremia ng barangay ano nga to partner? Melgar. Hindi. Barangay dyan sa Nauhan. Melgar wari-ari. Sa may sa Simbahang Bato, ano ba yun? Bangkoro. Barangay Bangkoro. Mukhang kwento, isa to sa mga naka-line up kung sakasakali. Na, si Sir Dan Jeremia. Matutuloy si Mayor Marcos na kumandidatong mayor uli ng Nauhan. Parang isa ito sa mga naka-line up. Sa kanyang konsehal. Kanyang konsehal. Good morning. Good morning po. Good morning Sir Dan. Kung may mga planong ganyan, kwento-kwento. Kwento po. Hanggang kwento-kwento lang. Pwede naman yung kwentuhan ay samahan natin ng konting regado para ng pag-aluan ng buhay. Sagot dyan nung kakilala ko. Sige pare. Biyernes tayo pare. Magkita tayo doon kay Kuya pare. Ayun. Puta, linggo na, Lunes na uli. Nawala na eh. Okay, trabaho lang po. Lahat ito may katuturan. Hindi ito pinulot-pulot lang sa tabi-tabi dyan. Oo. Ganun pa man, good morning sa inyo, sa inyong 4. Pero ito yung partner, talaga bang yung 4 na yon? Kasi tama naman yung Pero ang malaking usapin partner talaga sa Mindoro ngayon Oriental yung sa Vice Governor. At mukhang sa lahat ng pinagsasabi mo doon sa 4, parang walang mapipili. Hindi naman, yung personal attitude, sabi ko nga, hindi ko ini-endorso si Joanna. Kasi si Joanna, okay dan, iba naman na babae, maganda. Galing sa mahusay na pamilya. Ayan, personality. Hindi naman ito yung katulad ng iba na nakikipagpatentero sa kalye, sa kalsada. Pero ang magdadala ng pagkatao nito, si RGB. Yung kanyang ama. Dahil mahusay. Mahusay na tao si RGB. So ang tanong, mayroon bang katulad ni RGB Simong de la Puente? Di ba yung PR nga niya, palpak. Hindi naman niya pwedeng iasa kay Alcose dahil si Alcose hindi naman katulad ni RGB na may strong leadership. Si Alcose galit pa sa media, nagmumura to sa media. Nagmumura to sa media. Hindi ito walang ka-close na media to si Alcose. Si Alcose istiyuhin ni Mong de la Puente. Ang pag-asa lang ni Mong para gumanda ang kanyang PR kung ang pahawakin niya si Mayor Bert Mendoza o kaya si Marion Marcos. Dahil si Marion ay mahusay na tao. Di ba? Ito, totoo lang. Dapat ang pahawakin ni Mong ng kanyang PR si Marion. Ito, tinuturuan ko kayo. Si Marion o kaya si Mayor Bert. Okay. Jojo Perez. Kung si Kong Doy ang makikiusap para kay Jojo Perez. Partner, may local party yan, MBS. Medyo lamang-lamang ito si Juan. Si Jojo Perez. Si Jojo, wala magiging katampuhang media to pag si Kong Doy. Bakit ganun? Iba si Doy ibig sabihin, kung magbibit-bit dito kay Jojo Perez, si Kong Doy, former Congressman Doy Lechon, mas madali. Okay. Rabino. Sinong magdadala kay Rabino? Mayroon bang katulad ni Joanna Valencia na may RGB? Si Rabino? Di ba wala?
Kasi pag-uusapan dito, popularity. Political popularity. Paano ka maging popular? Natural yung PR. Number 1 PR. Oh, di ba? So, saan ka ngayon? So, magkukang ka ngayon, magbabalinsya ka. Oh, kasi kapag kinausap kayo ni RGB, kahit ayaw mo, so pakukumbinsi ka. Convincing power ang kailangan eh. So, dito naman kay Jojo Perez, Doy ang susi niya. Doy Leachon. Pero ang problema, partner, may mabigat na laban din si itong si former Congressman Doy Leachon. May mabigat na laban. As a mayor, ang laban ata nito. Hindi, ang gagawin lang naman ni Kong Doy dyan yung itaas lang niya ang kamay ni Jojo Perez, tapos na. I-endorso. Tapos na. Hindi naman kailangan. Kasi... Pero partner, kahit ganun, kung may mga, sabi mo nga, kung may mga bad attitude, iba pa rin. Ang titingnan nila dyan, bukod sa nag-endorso, titingnan nila yung kung nagwawasto ba itong in-endorso. Hindi, kailangan magbago ng attitude si Jojo Perez. Mahiya na siya kay Kong Doy. Yun ang kondyan. Yun ang nakikita ko. Makatotohanan. Makatotohanan at napapanahon. So si Mong, kailangan mayroon siyang magaling na handler. Huwag niyang iasa doon sa PR niyang taga Maynila. Maniwala ho kayo. Kasi kung si Mong ay katulad itong mga komentaryong ito, di ba? Pero partner mahusay na abogado daw yan si De La Puente. Sabi ko kung si Mong lang naman, walang shadow dito sa kanyang kasi kaibigan ko to, nangihinayang ako. Mahusay daw na abogado yan. Oo, mahusay. At sana kanya lang yung kanyang kausayan ay natatabunan kung makikinig siya doon sa PR niya. Kasi kung hindi siya PR niya na walang kwenta. Kung hindi siya titindig sa kanyang sariling pa at makikinig siya sa PR niya, ay laglag yun. Kaya ang susi ni Mong para lumakas ang kanyang... Pero partner sayang yung mga magagaling na politiko na tama ang tinatakbuhang posisyon para ay tapos may mga ganun nga, tama ka, may mga bad attitude, may mga maling PR, ay sayang. Hinahin tayo doon. So maglaban-laban sila doon pa lang, political organization, kasi sabihin ni Mong, ako ang dadalhin ni Bons Dolor. Ay, sinabi ko naman sa kanya nung kami nag-uusap pa, pag kayo po ang kasama ni Bons Dolor, 50%, nakakasigurado na kayo. Ibig sabihin, yung 50%, maghahati pa yung 3. Kasi 4 kayo Nakalamang ka na ng 50%. Kanya lang, ay paano pang nagsanib puwersa naman? 50%, kunyari, ako na ho ang kandidato na vice governor ni kasangga, running mate ni Bones. So may 50% ka na. Kanya lang yung 50% na yun, gigibain din yun. Kahit sabihin mong lamang ka ngayon, pag inendorso ka ngayon, 50% ka na. Pero pag hindi nagbago ang attitude mo, mababawasan yung 50% na yun, lilipat yun sa ibang kandidato. Hindi ka rin nagbago kasi yung attitude mong yun, dala-dala mo yun hanggang dulo. 50% ka, hindi ka makikinig. Kasi, ang PR na magpapatakbo doon sa'yo, 2 na. PR mo at PR ni Bons Dolor. Ay kung hindi magkasundo yung 2, baka iwanan ka sa dulo. Partner, ako, mukhang nga yung sinasabi mong ganyang kung ganyan yung mangyari, mukhang hindi nga magkakasundo. Yung PR nitong si Bons, si Governor Bons, at saka itong PR nitong si De La Puente. Kasi nakita natin yung ilang mga ipinasa na tao nitong si Bons dito kay De La Puente, mukhang hindi magtutugma, partner, doon sa PR ni Kasi itong mga malalapit kay Governor Bons, iba naman ang ugali nito. Di ba? Ay yung PR ni Mong, itatapat mo ngayon kay Dalupan. Hey, good morning. Good morning kay Jose, kaibigan ng Cavite, at dito kay El Patron Kokoy Navarro ng Barangay Camilmil. Good morning po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong panonood. Di ba? Sino bang Dalupan yung partner? Bibi Dalupan ba? Coach dati partner yan Sino ba yan? Kaya yan sa akin doon, medyo
Matsi-matsi kayo. Magmikos-mikos muna. Hindi ba yung dalawa pa na pinagbabang? Anyway, wala na po kaming oras. Wala na po tayong oras. Next Saturday po and Sunday. Ito po ang linyong likod. Omar Clergo po. Dapat pala ang pangkuha natin ay pamagat ng programa natin ay hindi na saktong-sakto lang. Ano, partner? Napapanahon. Para makatotohanan. Napapanahon. Edmond Serra po. Kami po'y naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast.